بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بأنعام كثيرة وهو القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katotohanan tayo bilang tao at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagpala ng Allah sa kanyang mga nilikha. Sa anong dahilan? Dahil yan sa pagbibigay nito ng lahat ng bagay na kailangan natin dito sa mundo. Tulad na lamang ng pangangailangang pisikal, emotional, spiritual, at marami pang tulad nito. Kahit marapat lamang na pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang kanyang ipinagkaloob sa atin bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanya. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. At kung inyong bibilangin ang pagpapala o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, ay hindi nyo kailanman makakayanang bilangin ito. Wa inna Allaha laghafurur rahim. At ang Allah ang maawain at mahabagin. Suratul Nahl, verse 18. Ang ating talakayan ngayon na siya nating bubuksan ay nauukol sa mga Islamikong hatol o pananaw ng Islam sa pagkain at mga inumin. O sa salitang Arabic, ang tinatawag na ahkam al-at'imatu wal-ashriba. Sa yugtong ito ay ating alamin ang ilang pananaw ng Islam sa mga pangangailangang pisikal, alalaumbagang ang pagkain at inumin. Nang sa gayon ay maging maingat tayo sa lahat ng natatanggap ng ating katawan upang tanggapin ang ating mga panalangin at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway biyayaan tayo ng Allah ng pagpapasalamat sa Kanya at kapaki-pakinabang na kaalaman na madadala natin sa kabilang buhay. Ang pagkain at inumin ay may pagkakaparehas ito sa hulugan nitong literal. Ngunit nagkaiba naman sa ibang mga usapin. Ang pagkain ay para sa lahat ng nakakain at naiinom. At ang inumin naman ay tangi lamang sa mga bagay lamang na iniinom. Ito ay pinagbatayan ng mga pantas ng Islam sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah verse 249 na kung saan sinabi ng Allah, فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. So ang maunawa natin sa ayan na yon na sinabi ng Allah, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay susubok sa inyo sa pamamagitan ng ilog. Kung sino man ang uminom rito ng tubig, siya ay hindi kabilang sa akin. At kung sino man ang tumikim nito, na siya ay kabilang sa akin. Liban sa kanya na uminom sa kulong ng kanyang palad. Ito ay sinabi ni Talut o ni Saul nung sila ay tumulak kasama ng kanyang mga sandatahan, na kung saan sinabi niya rito ang sino mang uminom mula sa tubig na ito, ibig sabihin, ang kinakausap niya rito ang lahi ng Israel. No? Dahil si Talut ay siya isa sa mga naging hari ng lahi ng Israel. Sinabi niya sa mga tao niya, katotohanan ang Allah ay susubok sa inyo sa pamamagitan ng ilog. Kung sino man ang uminom rito, siya ay hindi kabilang sa akin. Ibig sabihin, hindi siya mapapabilang sa sandatahan ni Talut. At kung sino man ang tumikim nito na siya ay kabilang sa akin, liban sa kanya na uminom sa kulong ng kanyang palad. No? So sa salitang Arabic, ang tinatawag na ta'am ay may kahulugan ng pagkain na may kasamang pag-inom
Ngunit ang nakakapagtaka rito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsalaysay ukol sa ilog. Kaya't ayon sa ilang mga pantas ng Islam na ang ta'am o ang pagkain at ang syarab na mga inumin ay may pagkakaparehas sa kanyang literal na kahulugan. So magkaganon man, hindi yun ang ating usapin bagkus ang lahat ng pagkain at inumin sa kabuuang pananaw nito o sa kabuuang husga rito ng Islam ayon sa Quran at Sunnah, ito ay halal. Ito ay halal o ipinahintulot para lamang sa mga mananampalataya. Liban sa mga pagkain o inumin na binanggit sa Quran na ito ay bawal o kaya mga pagkain na nakakasira o may kapahamakang dulot ito sa katawan ng tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang patunay rito mga mahal naming mga manonood, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling kapayagan, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Suratul Baqarah, verse 29. Na kung saan sinabi ng Allah, siyang naglikha para sa inyo ng lahat ng bagay sa kalupaan at siya ay nanatili sa kalangitan sa paraang naangkop sa kanya at kanyang ginawa itong 7 suson. Siya ang labis na nakakaalam sa lahat ng bagay. So maaaring kailangan natin bigyan ng pagpapaliwanag. Ano ang sinabi natin o bakit natin sinabi na ang lahat ng pagkain at inumin sa kabuuan nito na husga rito ng Islam o pananaw rito ng Islam ay ito ay halal o ipinahintulot ng ating relihiyon? Unang-una, dahil na rin niya sa winika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah verse 29 na kung saan binanggit doon na ang lahat ng bagay na meron ang kalupaan ay ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dahilan ay dahil na rin yan sa laki ng habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha na kung saan pinadali niya ang mga bagay na kailangan nila dito sa mundo pati na rin sa kabilang buhay at hindi niya pinagbawal ang mga bagay na iyon. So ngayon naman ay bakit natin naman nasabi na ang lahat ng mga biyayang ito ay para sa mga mananampalataya lamang at hindi kasama rito ang mga kuffar o mga di mananampalataya at mga musyrikun o mga taong nagtatambal sa kanya? Bakit natin nasabi yun? So ang dahilan po mga mahal na kapatid ay dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf verse 32, sinabi ng Allah, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَهَا لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ipagbadya mo o Muhammad, sino ang nagbabawal sa magandang kaloob, mga palamuti na siyang iginawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, at lahat ng mga malilinis ay ipinahintulot na biyaya ng Allah. Ipagbadya mo Muhammad na ito ay para sa mga mananampalataya dito sa mundong ibabaw at tanging para lamang sa kanila sa kabilang buhay. Sa ganito namin ipinapaliwanag ang mga ayat sa masusing paraan sa mga taong nakakaalam. Kaya ang isang kafir o taong hindi nananampalataya sa Allah, bakit siya huhusgahan o paparusahan ay dahil yan sa hindi niya paniniwala at pananampalataya sa nag-iisang lumikha. Kaya ang isang kafir, dahil sa hindi niya paniniwala at pananampalataya sa nag-iisang lumikha at hindi niya pasasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap, napaparusahan at itatanong sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito mula sa kanyang inumin, pagkain, tirahan, sasakyan, at marami pang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Sa kanyang mga alipin na sumunod, sumamba at naniwala lamang sa kanya. Naway, ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa hindi pananampalataya
at kawalan ng pasasalamat sa Kanya. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.